Di ta maglangan kay naa sa linya ang faculty members sa History and Political Science Department sa Ateneo de Davao University, si Ma'am Techi Aquino. Ma'am Techi, welcome sa GMA Super Radio. Super Ricky ni Ma'am. Good morning, Super Ricky. Good morning sa tanan. Ma'am, kini ma'am na atuang na hisgutan kining himuon nga posibleng state witness daw si resigned House Speaker Martin Romualdez. Unsa imong panglantaw ani ma'am? Sa tinuod lang, dili ko uyon nga himuon siya nga state witness. Sa ako sa personal nga kwan ako is, kung himuon siya nga murag isa sa mga people nga investigate, interviewon, kanang istoryahon sa ICI, wala ko'y problema ana. Pero kung himuon siyang state witness, lahi na siyang manner kay or matter kay ngano, dako manggod ang responsibility kung mahimo kang state witness ug unsa man jud ang assurance nato nga mag-istorya gud siya og tinuod, especially kung ang mga kauban niya ang possible nga spill niya if ever man kung naman siya mga nahibal-an jud nga tinuod o if ever man magstorya jud siya tinuod, definitely mga kaalyado, mga kapartido, baka possible pa nga mga kapamilya niya ang mga pangalan nga ipagawas niya. So, tinuod baka na mugawas na kung himo siyang state witness. Pero kini nga idea ma'am, tan-aw niyo ma'am, mukuan ka ani ma'am, amenable pud ba ka ang kuan ani ang ato ang gobyerno? O tan-aw nimo confident ba kang hatagan og kining immunity kay ugaling mahimo siyang state witness, ang effect kay dili naman siya mamahimong makasuhan sa katong iyang gitestifayan nga kaso? Maugani pud ang isa ka fear pod kung himuon siya nga state witness. Although nagdaingon man pod si kanang si spokesperson na Castro nga nagingon sila nga depende pa daw siguro sa DOJ o depende pa sa kung unsa man ang istorya ni state ni former House Speaker ang kung unsa mga reveal niya. Ang problema nako ani kung natagaan siya immunity tapos siya ang pinaka main suspect tapos daghan gud mga tao nga daghan mga na-interview na daan nga always nga siya ang pangalan niya ang nagagawas, unfair pud na sa katawahan kung out of the blue tagaan siya og immunity para lang spill niya ang iyang mga naibalaan. Kung talagang tinuod nga matinud-anan siya nga gusto niya nga para sa katawahan, dili na niya kailangan ng immunity, kailangan lang niya magingon og tinuod. Pero sa kini ma'am, sa hisgutanan nga nahitabo karon sa ICI, hanap naman gyud siguro nga mobalik pa tong Blue Ribbon Committee nga mag-imbestigar niini unya katong nahisgutan nato last time sa pag-publicize unta sa ilahang hearing. Tan-aw nimo ma'am pag-abot as to credibility sa kining ICI nga nagpahigayon og investigasyon, wala pa may pagsalig? Misalig ba ang tao sa nagpadayon karon nga investigasyon sa corruption or basig ginahinay na nagkamatay? Sadly, kung mga kanpod nato sa mga katawhan, wala na magud nagkatuugod sa gobyerno jud ba? Mao jud ang makasadaan ni kay maski unsa pa ang mga efforts na buhaton nila, especially sa mga nahitabo this past few days nga members mismo sa ICI, members mismo sa Blue Ribbon Committee, sila mismo ang kanaganing nagadaot sa isa't isa tapos naga-resign, mas kamunon po kanina po ni Nani. So naay problema sa ilaha mismo. So tungod ani ang mga tao pod wala pod kabalo kung mamina pa ba. Kung sa tinuod lang pod kanang marag kapoy naman pod maminaw pod sa ilaha kay ngano dugay na kayo ni nga topic, dugay na kayo nga hisgutanan. Ngano hantod karon wala pay measures nga nahitabo. Wala pay masking kinsa nga dagkong tao jud nga na interview bahin ani. Last question ma'am, sa karon nga migawas nga latest nga SWS survey, mas miubos ang trust rating ni Pangulong Marcos. Tan-aw ni ma'am unsa kay buhaton sa Marcos administration aron nga kining mga previous decision making nila siguro maka-apekto kanang muangat pod sa imahe niya ilabi na sa isgutan ng korupsyon. Ang pinakasimple jud dira kay pakwan jud niya kaning si iyahang pinsan si former House Speaker kung mugawas siya kanaganing siya jud ang willing na ma-interview tapos si Zaldico makauli pod dire para ma-interview kana or ma-istorya then may gunay lang mga side regarding ani kana hinay-hinay mo mahumot ang mga pangalan nila president. Ang problema magud karon kay sila mismo sige sila change sa topic good mara ginana gina-change silang topic tapos karon tanawa kung moadto sila sa mga areas nga
kailangan unta ang tabang sa gobyerno, wala kay makitaan kay ngano lahi-lahi man gud ang nagagawas na version. So tungod ana mas nagagamay jud ang ilang trust rating. So unless naa sila mahimo ani like katong dire-diretso na manggunan ay nailinog, na ibaha, na mahinani, pero wala lang gihapon nahimo ani nga administrasyon. Same ra gihapon kining issue nga korupsyon na hapit na mahuman ng tuig, wala lang gihapon mga pangalan nga nagagawas or na-interview or whatsoever. Tapos antod karon dili pa plastar ang ICI, di pa plastar o tapos kada hanap na ang Blue Ribbon Committee, wala na jud hinay-hinay jud nga mawala jud ang ilang pangalan. So kung gusto jud nila nga mahumot ang pangalan nila in the next 3 years before mag 2028 elections, kana jud ang mga laka nga kailangan nila buhaton. Alright, klaro. Si Ma'am Tetsi Aquino, faculty member sa History and Political Science Department sa Ateneo de Davao University. Ma'am, salamat ma'am. Maayong buntag. Good morning po. Thank you po, Sir Super Ricky. Good morning sa tanan. Ayun. Dabawenyo, anong say mo? Kauban sila Super Francis Timbal o Super Ricky Bangat.